Ito ang balita. Petisyon kontra impeachment ni Vice President Sara Duterte ay wrong ground ayon kay Attorney Salvador Panelo. Pakinggan ang explanation ng dating legal counsel ni former President Duterte. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe and like sa aming video. Attorney Sal. Unang-una, palagay ko, yung petition nila, wala yon, walang patutunguhan yun. Walang galang na sa mga nag-file doon. It's a right petition for the wrong grounds and reasons. Kasi sinasabi nila na lumabag sa saligang batas kasi hindi pinag-aralan ng mga kongresista na dapat daw pinasa. Unang-una, how can they say that? Wala silang personal knowledge on whether or not members of Congress read the petition. Pangalawa, it's against the circumstances surrounding the filing of the impeachment. Bakit nga mo? 2-3 months ago pa yung pag-file ng tatlong impeachment. At yun, diniskusyon na publicly pa nga, nagko-comment ang mga kongresista dyan at sinasabi lang malakas, mabasa nila. Sabi talagang binasa nila, 3 buwan na yan eh. Pagkatapos, ang ginawa nila in fact, pinagsama-sama nila yung 3 complaints to one final 4th complaint at yun ang ipinasa nila sa plenary because they got more than the required signatures of 1/3 para may transcript kagad sa plenary session. Kaya I don't think na magpo-prosper yun. Yung pag sinasabi naman nila na hindi nila sinunod yung procedure, yung within a certain period of time to be referred to the Committee on Justice and another period of time to study it and transmit it sa plenary. Tatandaan nila na under the same constitution, nakalagay dun nga yung pag-transmit ng 1/3 required votes para may diretso. Madalit sabi, yung procedure na ina-outline on the first, pwedeng ma-overrule, hindi na kailangan gawin yun pag nakakuha sila ng 1/3 at nakuha naman nila yung more than 1/3. So kung yun ang mga grounds, malabo yun. Mabuti pa, sabihin nila, although hindi rin papasa, but mas maganda ang argument na yung complaint, on the basis of the complaint, kung babasahin mo, talagang utterly baseless kasi sa confidential fund. Wala, malabo yun. Kasi unang-una, yung mga nirereklamo nila na bakit daw mga fictitious sa mga pangalan ng tumanggap, talagang dapat fictitious yun. Kasi papatayin yung mga sources of mga informant mo pag nilagay mo mga pangalan nila. Natural lang yun. Sabi nila, there was an irregularity. Pero sabi ng Commissioner on Audit, wala eh. Di ba nagkaroon na ng bagong ruling dyan? Ano pa? At sinasabi nila, pinagpantapatayin. Wala namang pagbubanta. Matagal na natin diniscuss. Wala kahit na anong ground na inilagay nila ron. Sabi nila, grabe corruption. Sabi nila, unexplained wealth. Puro speculation lang yun eh. Yun ang tunay na mga dahilan para i-dismiss ng House of Representatives. Pero sila mag-dismiss noon. Kasi under the Constitution, they will decide whether or not tama, compliant, in substance, and informed. Dapat nung nabasa nila yan, nakita nila, talaga na walang base. Kaya, dahil nga politika, ang ultimate goal is to demolish, destroy, and keep her from running in the 2020 elections. Yun ang ginawa nila. But ang hindi nakikita ng mga iba dyan, yung delay na tinatawag. Kasi, di ba, may nag-file ng mandamus para ituloy. Tapos ito namang isa, ituloy. Dalawang nagbabanggaan Yung isa, mandamus, ituloy mo na yung impeachment. Yun din sinunod niya na isa. Ituloy mo na yan. Yung isa namang grupo, huwag na ituloy yan kasi paglabas. Katotohanan dyan, sinadya nilang i-delay yan na hindi matuloy yan. Kasi nga, that is the immediate consequence of the 1.8 million rally initiated by the Iglesia ni Cristo, supported by so many groups and people, plus the more than 1 million
combined attendees doon sa Bacolod, Cebu, Davao, Magallanes rally na kontra